Kami po yung kasama doon sa binabanggit natin palagi na nasa laylayan ang unahing serbisyo ng ating gobyerno. Mula po sa edukasyon, sa kabuhayan, hindi naman sasabihin natin napaka-perfect, pero kung i-rate mo kami bilang taga Davao City, nasa 98% maayos ang peace and order ng Davao City po. Akala ko hindi na ako magsasalita, sir. Tinanong mo kasi kanina ako doon. Ngayon po, humihiling ako sa inyo kahit na hindi tayo magaling sa wikang Pilipino, pero baka naman may galing sa Luzon dito. Unfair naman sa kanila na hindi nila maintindihan yung pinag-uusapan natin po. Ngayong hapon po, ibabahagi ko yung tunay na naranasan namin ng mga katutubo o tribong Ata sa parte ng Paghibato po o sa parte ng Davao City. Kahit saang liblib o kahit saang lupalop ng buong Pilipinas, mapapansin po natin ang mga katutubo po, kami po yung kasama doon sa binabanggit natin palagi na nasa laylayan ng mga mamamayang Pilipino po. Kami po yung palaging nahuhuli na narating sa anumang mga pangunahing serbisyo ng ating gobyerno. Mula po sa edukasyon, sa kabuhayan, sa health po, sa hospitalization, at sa access po ng ating kalsada, at saka sa peace and order, sa seguridad po. Pag-uusapan po natin yung tungkol sa seguridad ng Davao City sa panahon ni Presidente Duterte, o kahit na po yung panahon siya pa yung mayor po. Hindi naman sasabihin natin napaka-perfect, pero kung i-rate mo kami bilang taga Davao City, nasa 98% maayos ang peace and order ng Davao City po. In terms of discipline at sa kabuhayan naman po, kahit sa sariling pera ng buong Davao City po, nakakayanan din pong lutasan yung mga pangangailangan ng tao. Anong konkretong example nito? Baka sabihin nating hindi totoo. Ang buong taga Davao City, halimbawa sa hospitalization na kaso po, lahat po yan 0-0 pagdating sa lingap sa hospitalization po. Kami po, mga Ata, ang mga barangay may inilaan na mga sasakyan para po sa mga emergency na sitwasyon. Sa seguridad naman, sa peace and order, matunog yung Paghibato District way back 2015 pababa. Pero panahon ni Presidente Duterte, ang lahat po nalutas po yung insurhensya sa tulong po ng mga tao, yung nagtutulungan po. Yung pangako niya na build program, na banggit ko na po kanina, kung sino po yung magpunta ng Davao o particular ng Paghibato District po, tingnan ninyo yung mga daan at tanungin ninyo yung mga tao dyan, ano yung kalagayan noong hindi pa siya presidente. Kahit hindi man yun kaya lutasin ng Davao City sa sarili niyang income,
yung lahat ng mga roads, ang lawak ng Davao City po. Kahit yung Paquibato District, 13 barangays yan, malalawak yan. Pero ngayon, yung panahon ng pagka-presidente, yun ang naging sabihin namin, para kaming nanalo ng loto. Ang tulay halos, ang kalsada, ang mga paaralan, ang hospital, na dati wala ngayon, meron po. Sa tungkol naman sa agrikultura po, lahat po, on-field talaga yung mga Department of Agriculture. Yung DE4K po, isa kaming mga beneficiaryo noon. Sa DE4K ang mga katutubong ata. May mga project po. So ibig sabihin, yung panahon ni Presidente Duterte, ang lahat ng departamento ng gobyerno pumupunta sa baba para suriin at tingnan at i-address yung pangangailangan ng mga tao po. Halos-halos po. Tungkol naman sa droga, kahit na liblib na distrito, yung Paquibato District na parte ng Davao City, nakakaranas po yun noon ng droga. Yun ang masaklap na ayaw namin na maranasan sa katutubong bilang ata. Naalis po yan sa pamamagitan ng kooperasyon ng mamamayan sa Paquibato o mga kapulisan o kasundaluhan. Pero sa yugto po ngayon, unti-unti namin napapansin na parang bumabalik at kami po'y kinakabahan. Parang nakapahirap mong tukuyin kung sino ang nasa likod nito. Napapansin namin sa totoo lang. Ang tungkol sa hanap buhay sa agrikultura, totoo yung binanggit kanina ng mga kasamahan natin na mahirap isipin. Pinangungunahan ng ating presidenteng hawakan ang Department of Agriculture. Pero ano ang nangyayari? Hindi ito yung paggawa-gawa ng istorya. Kami sa Paquibato, sa Davao City, kung kukumustahin nyo kami, anong mga programang pang-agrikultura ang nandyan? Wala po. Lalo na sa amin, sa tribong ata. Ito'y pinaka-basic na sana ma-address yung agrikultura, dahil tayong mga nasa bukid, namumundok o nagbubukid, nasa farming livelihood, yung source of income natin na inaasahan, na matustusan yung araw-araw na pangangailangan, ang pagkain, pagpaaral sa mga bata, mga anak natin, sa hospitalization, at ano pang pagpapa-improve, pagpalawak ng ating mga economic activity po. Pero hindi po namin masyadong naranasan. Kaya po kami pumupunta dito, nakisama upang iparating, ipaabot sa inyo na kami po ay handaring sumama sa ating samahan upang ipakita na tayo hindi na-satisfy o na-kontento sa pamumuno o pamahala ng ating gobyerno. Hindi sa inaaway natin ang ating gobyerno o hinuhusgahan natin. Tinitingnan lang natin yung mga kalagayan, dahil nabanggit ko na kanina, tungkulin ng gobyerno na pangalagaan tayo, bigyan tayo ng mga pangunahing serbisyo na dapat nating natamasa. Dahil hindi tayo nagkulang, nagbigay ng buwis, nag-participate sa ating gobyerno para maging maayos. Dapat nararapat lang din na maibalik sa atin sa pamamagitan ng basic services. Sa aming kultura ng tribong ata, ang hindi pagbigay ng kalinga sa tao, isang mukha ng diskriminasyon o isang mukha ng pag-apak ng karapatan ng isang tao o sa katutubo na maranasan ang basic services na nararapat na maibigay sa mga tao sa amin bilang katutubo. Kaya nga sa hapon na ito, ako po ay mananawagan na sana sa panunungkulan ng ating gobyerno o Presidente Bongbong Marcos, kung gusto mong masatisfy ang mga taong Pilipino, ayusin mo
ang pamamalakad at tingnan mo ang tunay na kalagayan ng mga tao at ibigay mo ang nararapat para sa mga tao. Yun lang ang aming hinihiling para hindi dumating sa yugto na hindi na mapigilan ng mga taong magkaroon ng sama ng loob o hinanakit na maging dahilan na rin ng anumang mga kilusan ng mga tao. Alam naman natin kung ang isang tao o tayo nahihirapan, kung tayo inaapi, hindi natin mapigilan ang ating sarili na iparating ang nararapat nating iparating. So yun lang po, sana maramdaman ng ating presidente yung sinasabi natin na sana ibigay yun ang para sa mga tao, ang tunay na serbisyo, serbisyong walang pinipili, serbisyo na para sa mamamayang na mga Pilipino na pantay-pantay na serbisyo. Yun lang po. Magandang hapon sa ating lahat. Alright, At patuloy tayo. Maraming salamat po sa ating kapatid mula po sa indigenous sector, si Dato Kunulan Boyson Ani. Muli, bigyan po natin siya ng malakas na palakpak.